kabilang po. Yung dito, mabibigat tulad din na may squatters sila. Puro basura yung nabutan sa dito. At saka yung mga basura na nasa gilid, inakot na ng pinamit. Siya, pa-forward na po. Hi po, Sir Dexter Cardenas. Saludo po kami sa inyo sa tigas at galing niyo po na ginagawa dito sa Quezon City, sir. Sir, one question na po. Ano po yung main objective natin dito sa kinakandak po na clearing operation today? Yung main objective natin dito, no? Number one, yung mahalat na basura. Dahil pag malakas ang ulan, naaanod yung mga basura dito. Pupunta sa mga drainage o sa mga kanal. Kaya nagkakaroon ng pagbaha dito sa lugar ng Araneta atin. Pangalawa ay yung mga illegal parking, mga sasakyan na nag-cause ng traffic obstruction. So para mapabilis yung dali ng traffic ay kailangan yung mga obstruction na sasakyan ay kailangan maalis din natin. At yung mga bumabiyahing mga motorong tricycles o yung mga wala lisensya ay ating in-enforce din mga batas na yun para naman magkaroon ng safety ang ating mga pasahero. Sir, any message po sa lalo na yung mga medyo paulit-ulit, nagpapark ng bawal, sa mga nagtatapon sa kalsada, any message lang po sa ating citizen? Ito sa mga kababayan natin, lalo na mga nakatira sa malapit sa mga ilog. At iwasan po natin tapon ng basura sa ating waterways kasi po yung isang sanhin bakit nagkakaroon po tayo ng nagkakaroon ng pagbara ng ating mga drainage system. Kaya magtulungan po tayo para mas maayos po ang ating pamumuhay sa ating mga kapaligiran. Kaya dapat tulong-tulong po tayo, magbayanyan po tayo sa pagsasaayos ng ating mga lansangan sa mga illegal nagpapark ng illegal. Kaya dapat iayos po natin ng ating mga paparada para sa ganun po ay magkakaroon tayo ng mas maayos at mabilis na daloy ng traffic. Alright, thank you so much po, Sir Dexter Cardenas. TMT, saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. God bless po. Salamat. Purong pagmamahal. Ay, mga puro, yan na yung mga nahuli ng Tricycle Regulation Division. Dito tayo mga puro, meron yatang tinitigan dito. Officer De La Rama, good morning! Boss, morning! Saludo mga bossing. Sticker mamaya pa ako. Boss, saludo. Boss, kamusta ang ano natin? Ilan na nahuli natin na tricycle dito sa kabaan ng Araneta? Okay naman, may impound na kami 4. So far, ano yung mga violation, boss? Bulorum, walang lisensya. Diba, expired yung franchise. Thank you so much. Nandito natin ang TRT Officer De La Cruz at ang load natin, Officer Valencia. Alright. Na mga puro dito nagkakatikitan na rin ng 4 wheels. Magkano? Hindi ko po alam kung magkano. Sabay na sa sinusikate ko. Nakita ko na lang po ito sa ilalim. Ay mga puro, medyo na late tayo dito. Kasama natin si Officer Rugay. Ticket lang. Ito may driver naman. Nagbigay ng lisensya. Tigito na lang po. Tapos malinis na rin dito sa area. Ayun si Colonel Greg, ang hepe natin ng Depot sa Sir. Andito na pala, nagkasalubong na. Puro ito, ticket na lang po ito. Tapos dito sigurado may mga natikitan din dito. Marami po talaga mga nag-illegal park dito sa sa Araneta Avenue kasi malaki po ang dito, bangketa. Alright, let's go guys.
Kanina pa. Sir, kasi bawal dito. May nagkakanta kami ng operation ngayon. Ang problema niyan, sir, mahahatak yan truck mo. Papagawa ko lang. Pinagawa ko lang Kaya nga, bawal po kasi rito. Meron po tayong kinakandak na one-time big time operation ngayon. Hindi po ba pwede pinagay ko lang order? Sir, Pwede po ba pinagay ko lang order para magawa ko? may driver's license ka? Patingin ako ng driver's license. Ay, mga bro, sama namin dito, Officer Mero. Officer Mero, good morning, sir. TTMD, na-miss namin kayo, Na-miss boss. na kita, Boss, na-miss ito sa dito, boss. Sir, ito nasa emergency base siya. Kaya lang kanina pa to, bago pa magliwanag, nandito na tong truck na to. So hindi nagagamit ng iba yung actually emergency base. Dapat accessible sa iba. Yung sa kanya, alis na ako pa niya isang buong emergency base, sira yung truck niya. So may kinakandak tayong operation dito sa area. Napansin natin siya. Kasama siya sa may operate natin, sa ma-apprehend natin. Alright, yeah, mga bro, hiningan na po ng driver's license, bossing, para... Mga kapit ng 5 minuto yan. Sige lang po, sir. Pero ayos na, boss. Aba, 5 minutes lang na po. Kaya hindi mo naman siya maikakabit ng pag binigyan kita ng 5 minuto. Ngayon lang ito. Ngayon lang ba? Papayin mo pa. Tapos na po. Matatapos na. Diba? Ako pa yung naglalakad kanina doon sa bandaron. Saan? Doon pa sa bandaron, sir. Kanina pa pala. Ako pa yung naglalakad po. Naghanap po ako ng mapagpahinangan, sir. Para tawag nyo na. Dito lang po to, sir, para gumana. Bibigyan kita ng 10 minuto para paganahin. Opo, sir. Kailangan under siya within 10 minutes. 10 minuto na, hindi na 5 minutes ha. Opo, sir. Pagka hindi mo na paandar, Opo, sir. papataw ko. Opo. Okay. Alright, yeah, mga puro, no? Binigyan na ng konsiderasyon. Hindi lang 5 minuto yan. 10 minutes. Ang binigay ni Officer Mero. Importante po kasi mapaanda rin sa sakyan para matanggal niya na. Oras ko ha. Dahil pag hindi na napaandar, ibig sabihin, hanggang maghapon na to dito. So, Kaya po, dapat lagi nakakondisyon ang mga sakyan, eh, no, boss? laging nakakondisyon. Lalo ganito, no, boss? Malalaki. Galing pa sa probinsya to, dapat bago nila dalhin dito sa Manila or either bago nila ibiyahe, dapat nakakondisyon yung mga sasakyan nila. Matik yung boss. Para unang-una, iwas aksidente. Yes. Pangalawa, iwas din huli at the same time. Bossing, kamusta naman yung kinakandak nating clear operation today? Kamusta? So far, maganda naman yung operation natin ngayon. Talagang todo linis tayo, todo effort yung ating mga officers, especially si Sir Dexter, DPOS, nagdagdag tayo ng joint clearing operation. Ano rin to, para rin sa kaligtasan ng mga motorista. At the same time, hindi lang yung mga sasakyan, naglilinis din tayo ng mga dumi na nakahambalang sa sidewalk. Sa ganun na pagdating ng tag-ulan, hindi siya mapupunta sa imburnal at maiwasan natin yung masyadong grabing pagbaha. Alright, thank you so much, Officer Mero. Saludo, Boss Podi. Boss, I na-miss miss you, kita. boss. God bless, bossing. Yung mga puro, inaayos na si boss, bigyan siya ng 10 minuto. Tapos, diretso pa po tayo. Di natin alam kung saan yung mga next target area. Saludo, MMDA, kasama natin si Ted 1. TTMD, yun, si Boss Arnold J. Siyempre, ang team leader natin, Officer Apa Kahusay. Marquez. Patawaran na natin ng 5 minuto. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Yun, Mr. Food. Yan nga. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon na magawa. Ngayon, kung hindi niya magagawa, within 5 minutes, saka natin siya tumaran na. Tumaran na. Pero protection natin. Oy, boss! Yun! Alright, let's go, guys.
dyan, kayo po nakakaalam na Saan yung ba yung sidewalk po Saan natin. ba yung ano namin, boundary? Po, Saan ba yung ano namin? Yung right of way namin? actually po, ano po ba to? Kaya nga po, anong klaseng daanan? Diba main road? Oh, ang main road po, 15 meters po. Pero pag ganyan sa road, ay mga puro chinecheck ni Sir Dexter yung mga daanan or sa kalsada ng mga delikado, no? Ito po, obstruction na po to. Nilagyan nyo pa nito. Nilagyan nyo pa yan. Obstruction po yan. Kahit sabihin nyo po na may poste yan, ha? Hindi po, kasi ito, personal na po ito eh. Nakikita kayo dyan. Ito yung ano, sir? So, actually, from dito. Papasok. After Plus 5 meters, sir. Ito, sir. Yan, pinaka-boundary. Pinaka-boundary. Yan yung dapat sila yung Yeah, poste Okay na mga yan. puro, yung poste kasi lagi yung basihan. Pag yung poste kasi hindi mo yan hindi mo yan maitatayo dyan kung private yan, private property. So, ibig Kasi yung iba sabihin- kasi sinasabi kalsada. Pero kung tutusin, ang titingnan natin yung poste. Yan. ito, sobra na to boss, no? Sobra na to, no? Pakinalis na. So ito talaga, obstruction na rin daw talaga ito. Sobra na sila. Ito yun, naglagay pa sila ng mga barrier. Hindi po. Poste. Yan na ang poste. Pero kasi yan, nandiyan na po yung establishment. Nandiyan na po natin na yung i-maintain lang po natin yung freeway long sidewalk. Tulad po niyan, improper po yung kanilang pagpapark niya. Almost inahin po yung kalahati po ng sidewalk. Sabihan po natin yan pa. Pero babara na yung plastic. Umulan na yan. Pasok na boss, no? Pati mga plastic